Ngayon ang ikaapat na araw ng ating Misa de Gallo. Ang tema ng ating misa, magtiwala tayo sa Diyos. Kung minsan, hinahamon ng Diyos ang mga taong magtiwala sa Kanya, kahit na tila imposible ang Kanyang mga balak. Ang salaysay tungkol sa pag-aalinlangan ni Zacarias ay babala sa atin na ang mga nagdududa sa salita ng Diyos ay natutulala at di makakibo. Sa katuparan ng banal na balaki ng Diyos, sa kabilang dako, ang nagsisitanggap ng plano ng Diyos ng buong pananalig at handang makipagtulungan sa Kanya ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Hinahamon tayo ng liturhiya ngayon upang mamili sa pagiging saksi lamang sa mga kamanghaan at kadakilaan ng Diyos o pagiging masisigla niyang katulong sa pagliligtas. Sa liturhiya ngayon, inaanyayahan din tayong magnilay at magdasal para sa mga matatanda at mga walang anak sa ating lipunan. Nakasalalay ang kanilang kaligayahan sa kung paano natin sila pinakikitunguhan. Tumayo na po ang lahat at ating simulan ang banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinagpapala ka namin. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na kapanganakan, ikaw ay nanirahan sa amin. O Diyos, aming makapangyarihang Ama, pinili mo si Maria upang maging ina ni Jesus sa lahat ng kanyang kahinaan at kapayakan. Sa pamamagitan nito,
buong tapang na ipinahayag ni Maria ang iyong kadakilaan at kapangyarihan. Dalangin namin na sa iyong biyaya, magkaroon din kami ng lakas ng loob na tanggapin ang iyong kalooban tulad ni Maria. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo para sa mga kaarawan ni na Elka Ruiz, Alwin John Santos, Emmanuel Joseph Cruz, para sa special intention ni Ruby Almazan at family, Felix Berto family, Joseph Teo, Kisna Manjo, Kelly Manjo, Viola and Ramon Nolasco Jr., para sa healing ni Lin Cheng, para sa mga kaluluwa ni Agnes Gutierrez, Magdalena de la Vega, James Nico de Vera, Dr. Sergia Abueva, Antonio Pablo Norma Padua, Cristeta Valabrica, Antonio Panganiban at lahat mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Hari ng langit, Diyos Amang
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang ng mahal na birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pambihirang paglilihi kay Samson ng isang babaeng baog ay nagbabadya ng darating na paglilihi kay Juan Bautista ng isang matanda at baog na si Elizabeth. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Hudia, may isang sacerdote na angalay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugot-lugot sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak, sapagkat baok si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote. Siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nakakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay makakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pakasunduin ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipagahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito, sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita, hanggang sa araw na maghanap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya nang gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga sinyas na lamang ang ginagamit niya.
Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung kahapon ang salita sa Diyos ay tungkol ni San Jose, ngayon ay tungkol ni Zakaria at sa kanyang asawa, si Elizabeth. Pareho-pareho din sila, mga tao yung nanampalataya, nga walang anumang bagay na hindi kanyang gawin ng Diyos. The people who believe that nothing is impossible for God. Jose, Zachariah, of course Mary, and Elizabeth. Mga matuwid sila, mga matahimik ng mga personalidad. Pero si Zachariah at si Elizabeth, pinagpala sila sa Panginoon. Gifted with a child kahit matanda na. Siguro kaedad ni Ate Hedy at Kuya Boy. Pero sabi ko kanina, nothing is impossible for God. Kahit matanda na sila, si Elizabeth at Zachariah, may anak sila. Si Juan. Ito ang gawin sa Panginoon. And we have to believe. Yeah. God take away the disgrace of Elizabeth, become grace. Galing sa disgrasya kasi sa kanyang bernes, sa kanyang pagkabaok, maging grasya. Hindi lang sa kanila, pero sa lahat mga tao. Mga kapatid, let us underline the values of silence. Ang value sa katahimikan sa ating buhay. Kasi ang ating Panginoon, I would say, karaniwan nagsalita sa katahimikan. Hindi sa mga noisy na situation, di ba? Pareho sa nakita natin sa mga larawan sa Ebanghelyo. Zacharias naging speechless because he is questioning the possibility of his wife Elizabeth, to become pregnant in her old age. And Elizabeth mismo, parang nag-retreat siya. Sabi sa nasulat sa Ebanghelyo, nag-retreat mga 5 months, releasing God's marvel for them. This is reminder, my brothers and sisters, let us in the middle of this very commercialized Christmas, I would say, I don't know if you agree with me, let us find time with God, to speak with God, to listen to God in the silence, sa katahimikan, sa ating puso, sa ating mind, in the silence of our heart. I think this will be better choice for us, to avoid what we call shopping sprees.
in the middle of the Christmas sale sa mga malls, di ba? Mga tao ay nagbisi sa ilang parties i-attend natin, di ba? Anong pagkain natin? What to wear? Anong pagsuot natin sa Christmas? Maraming mga busy schedule. Maging traffic talaga ang mga karsada tungod sa mga tao nga busy sila talaga. Pero let us not to forget the most important part of the spirit of Christmas, which is welcoming God who want to stay with us. Sundin natin ang mga halimbawa, yung nakita natin galing sa mga personalidad na na-describe sa Ebanghelyo. Let us pause in silence to listen to God's voice. Let us spend more time for prayer. Let us spend more time with God. Especially before we take important and serious decision in our life. Bilang couples, bilang pamilya, bilang mga alagad sa community at sa simbahan. Mga kapatid, let us open our hearts, let us open our mind to listen to the Word of God. Let us make anything which is impossible become possible in our life. Let us welcome the work of God in our life, in the spirit, in the sense of openness. May the good Lord bless all of us. Amen. Puspos ng tiwala sa kalinga ng Diyos, dumulog tayo at ilahad sa Kanya ang ating mga kahilingan. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa lahat ng nananampalataya sa buong mundo, naway tanggapin nila ang salita ng Diyos ng buong pananalig at pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa Santo Papa at lahat ng may panunungkulan sa ating lipunan, naway maging inspirasyon sa lahat ang kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa lahat ng magulang, guro at katekista, naway makita nila sa lahat ng bata ang mahahalagang biyaya ng Diyos at palakihin at patnubayan sila alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa mga matatanda sa ating mga kamag-anakan at pamayanan, naway patuloy silang maghandog ng katalinuhan at panalangin at kailanman ay di mag-alinlangan sa tanging pagmamahal sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa mga mag-asawang walang anak, nawa isaalang-alang nila ang pag-aampon sa ilan sa libu-libong sanggol na tinatanggihan ng kanilang mga magulang. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa ating lahat ngayong taon ng Hubileo, palakasin nawa nito ang ating pananampalataya at matulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng kahilingan na iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo.
Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong salita ng buong pananalig at pagtitiwala sa hangat mong pawang kapakanan namin. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang na kayanan ay makamit nawa sa kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanawikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahat ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibihag. Ngayong pinakahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya binaktiis ang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang silang muling magbubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalhatian magpasawala hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang naaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan namin tanggapin ng marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo munang sumandali para sa ilang paalaala. Una, paalala po na tayong lahat ay inaanyayahang makibahagi sa ginagawang pagrorosaryo tuwing 7:30 p.m. na susundan ng banal na misa sa ikawalo ng gabi ngayong simbang gabi. Ang Misa de Gallo naman po ay ginaganap tuwing 4:30 a.m. Sa bisperas naman ng Pasko, December 24, ay magkakaroon ng panunuluyan bago ang misa bilang pagsama at pag-alaala sa mga naging karanasan ni Maria at Jose sa paghahanda sa pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Magsisimula ang banal na misa sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon, December 31 sa 7:30 p.m. Wala pong misa sa alas 6 ng umaga hanggang sa araw ng Pasko, maging sa araw ng Bagong Taon. Ikalawa, muling inilunsad sa Kapaskuhang ito ang 2024 Bundle of Joy Project. Layunin ng proyekto na makapagbahagi ng Christmas blessings sa mga mission areas ng ating parokya. Sa mga nais tumulong, tumatanggap po tayo ng mga grocery goods na makikita sa ating screen or pwedeng cash na nagkakahalagang 1,000 piso o higit pa. Dalhin lamang po ang ating donasyon bago mag-23 ng Disyembre sa parish office. Ikatlo, ang Catechetical Ministry at Parish Youth Ministry ay muling ilulunsad ang Gift for an Angel Project. Ang layunin nito ay bigyan ng munting regalo ang mga bata. Meron din po tayong Christmas Gift Giving Tree Project. Ito po ay ang Christmas balls na pwedeng isabit sa ating Christmas tree sa likuran ng simbahan. Meron pong kaakibat na halaga ang bawat Christmas ball. Ang malilikom nating pera ay dagdag para sa ating feeding program. Ikaapat, ang Social Commission or SOCOM ay naghahanap ng mga volunteers na may kaalaman sa paggamit ng MS PowerPoint, OBS live streaming, at pagkuha ng litrato at videos. Ito rin po ay bukas sa lahat ng nais matuto ng basics ng paggamit ng mga nabanggit. Sa mga interesadong sumali, ay mangyari lamang na i-contact si Ate Hana sa pamamagitan ng pag-message sa FB page ng SLRP-QC o di kaya'y bumisita sa kanilang photo booth sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa. At panghuli, sa ikatlong araw, tayo ay nakalikom ng halagang 77,057.25. Nangunguna pa rin ang buwan ng Nobyembre, pangalawa ang buwan ng Agosto, at pangatlo ang buwan ng Pebrero. Ang malilikom ng proyektong ito ay para sa feeding program at pandagdag pondo ng ating parish fund. At ngayon po, inaanyayahan na po ang lahat na ialay ang ating Edad Ko Alay Ko envelope sa harapan ng altar. Maraming salamat po. Holy night, holy sky, holy sprite, round
in excelsis, in excelsis, in excelsis Deo. Gloria. In excelsis, in excelsis, in excelsis Deo. Gloria. So mga kapatid, day 4 na tayo. 5 days to go. Kaya pa tayo. Yeah. Congratulations sa inyong presensya because all of us, we make it. Kahit si Padre Paulus Guntoro, nasaya siya kasi ito ang first dawn mass niya. In few days, nag-celebrate siya sa evening masses ngayon. Kasama siya sa atin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko tayo habang iginagawat ang pagpabasbas. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng paggalang at kalinga para sa matatanda. Amen. Tibayan niya nawa ang inyong pananampalataya sa Kanya. Amen. Tulutan niya nawa na gawin kayong maligaya sa inyong pag-asa at walang pagod sa pagpamahal sa inyong buong buhay. Amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang mahalin at palingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.